si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa. Dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, diarrhea outbreak sa Baguio City idineklarang tapos na. OFW Lounge sa NAIA Terminal 1 bukas para sa mga balikbayan. LTFRB tiniyak na walang phase-out ang magaganap sa PUVMP. Senado bukas sa posibilidad na matuloy ang tsa-tsa. PCSO inaming edit ang letrato kasama ang kamakailang 43 billion pesos lotto winner. Teleserye version ng hit series na Linlang ipapalabas na. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, ayon kay Mayor Benjamin Magalong ng Baguio City, ang diarrhea outbreak na sumalanta sa Baguio mula noong huling linggo ng Disyembre ay natapos na. Nitong kamakailan lang ay inihayag ni Magalong ang pagtatapos ng acute gastroenteritis illness na umabot sa mahigit 3,000 kaso mula noong huling linggo ng Disyembre. Ang resultang ito ay mula sa mga epidemiologic investigation na isinagawa sa mga pinagmumulan ng tubig sa lungsod, kabilang ang malawakang pagsusuri sa pribadong water refilling at delivery services sa lungsod. Magandang balita para sa ating mga kababayan, maaari nang manatili ang mga kababayan nating balikbayan o OFWs ng 24 oras sa OFW Lounge sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 1. Libre ang kanilang pananatili rito alinsunod sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos, kung saan maaari silang magpahinga o maghintay para sa kanilang mga flights. Inaasahang madaragdagan pa ang OFW's VIP lounge na katulad nito sa iba pang international airports sa Manila, Clark, Cebu at Davao. Kapit na mga motorista, nagbabadya na namang tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo ng ilang oil companies ngayong linggo. Partikular na rito ang diesel at kerosene na tataas ng 90 centavos kada litro, habang 30 centavos naman kada litro sa gasolina. Nagsimula ang taas presyo sa produktong petrolyo nitong nagdaang Martes sa mga kumpanya ng langis na nakatala sa inyong TV screen. Sa mga nagdaang protesta na isinagawa ng ilang transport groups, ay siniguro ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Region 4A na walang phase-out sa mga jeep ang magaganap. Daniza Lopez para sa balita. Nagbigay ng kasiguraduhan ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Region 4A na walang phase-out sa mga jeep ang mangyayari sa pagpapatupad ng Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP. Pahayag ni LTFRB Region 4A Regional Director Renwick Rutacio, sa pagmomodernisa ay hindi kabilang dito ang pagtatanggal sa mga tradisyonal na jeep. Paliwanag pa niya ang mga lumang jeep na hindi na maaaring bumiyahe dahil sa matinding usok nito ay iyon lamang ang papalitan ng mga bagong unit. Dahil tanging roadworthy na mga traditional jeeps kung tawagin ng pamahalaan ang maaari na lamang bumiyahe. Tiniyak din ni Rutacio na hindi maapektuhan ang mga commuters dahil sa dami na rin ng mga PUVs na nag-consolidate. Kabilang din dito ang pagsisiguro na mayroong sapat na tulong na may aalok ang Department of Labor and Employment o DOLE para sa mga maapektuhan ang kabuhayan. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB nitong Lunes, umabot na sa 77% ang mga rehistradong operators ng jeep sa Metro Manila. Pagtitiyak ni LTFRB Regional Director Zona Raset Tamayo, ang indikasyong ito ay nagsasabing magiging sapat na ang pampublikong sasakyan sa Metro Manila.
Dagdag pa niya, base sa isinagawang route mapping ng LTFRB ay wala umanong mangyayaring aberya sa sektor ng public transport. Para sa mga mahilig bumiyahe, nag-anunsyo ang Civil Aeronautics Board o CAB ukol sa pagbaba ng fuel surcharge, kung kaya't para naman sa mga biyahero, magandang balita ho. Nabababa na ang pamasahe sa eroplano ngayong nalalapit na buwan ng Pebrero. Sa abiso ng CAB, ang fuel surcharge ay bumaba sa level 5 mula sa antas nitong level 6. Timing din naman ito dahil maraming mga airlines ang nag-offer ng mababang presyo kasabay ng mga pagdiriwang ng iba't ibang kapistahan sa bansa. Samantala, alinsunod sa nagbabadyang matinding epekto ng El Nino phenomenon, nakahanda ang Local Water Utilities Administration o LWUA para mapalakas ang kasalukuyang supply ng tubig sa bansa. Ayon kay LWUA Administrator Vicente Homer Revil, patuloy ang pakikipagtulungan ng ahensya sa mga local government unit, stakeholders at komunidad sa Pilipinas para ipaalam ang tamang impormasyon ukol sa El Nino. Kaugnay nito ay inatasan din ng administrasyon ang mga water district na magkaroon ng water supply inventory at pagkakaroon ng direktibang 10% reservation measures sa paggamit ng tubig. Susunod sa News Force. Kadiwa muling nagbabalik sa lokal na merkado. Palawan itinanghal bilang isa sa world's top trending destinations sa TripAdvisor 2024. Sampung araw na gun ban ipatutupad alinsunod sa pagdiriwang ng Dinagyang Festival. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Inanunsyo ng Department of Agriculture o DA ang pagbubukas sa Kamaynilaan ng Kadiwa Store sa merkado noong 15 hanggang 21 ng Enero. Nagbukas na kamakailan ang mga pamilihan sa lungsod ng Mandaluyong, Quezon at iba pang lugar na naka-flash sa inyong mga screen. Samantala, noong 16 ng Enero, nadagdag ang lungsod ng Las Piñas at noong huling araw naman ay sa lungsod ng Pasay at Maynila. Isa pang maugong na balita, Senado malapit nang bumigay sa Charter Change Initiative ng mababang kapulungan. Pakinggan ang ulat ni Jade Buhoy. Isang political move na maaaring magsapinal ng Charter Change Initiative ng House of Representatives. Pinatawag ng Malacanang ang liderato ng Senado upang ihabilin na sila na ang sumuri at magmungkahi ng babaguhin na economic provisions sa 1987 Constitution ng bansa. Nagbigay ng pahayag si Senate President Juan Miguel Zubiri na nakipagpulong siya pati ang ilang mga liderato sa Senado at Kamara na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Malacanang. Aniya, naging mainit at makulay ang kanilang diskusyon hanggang sa matapos ang pagpupulong pumayag ang liderato ng Senado na sila na ang mangungunang magsuri ng aamyendahang economic provision sa ilalim ng konstitusyon. Ang nasabing pag-aaral ay maaaring tapusin ngayong Enero ng isang subcommittee ng Constitutional Amendments na pangungunahan ni Senador Aquilino Ococo Pimentel Jr. para magsumite ng rekomendasyon sa Pangulo ukol sa limitasyon sa foreign investments. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Pinag-uusapan na ng Department of Migrant Workers o DMW na mapauwi ang 18 Pinoy crew ng nakumpiskang oil tanker sa Gulf of Oman kamakailan.
Nasa ligtas naman umanong kalagayan ng mga Pilipinong seafarers at nasa ilalim ng kustodiya ng Iran. Target na makabalik ng ligtas sa bansa ang mga tripulante kung saan nakikipagnegosasyon pa ang Department of Foreign Affairs upang mapagtagumpayan ito. Trending ngayon sa social media ang di umano'y edited na litrato na pinost ng PCSO kung saan makikita ang nakaraang 43 billion pesos lotto winner. Kumpirmahin natin ito sa ulat ni Francis Riodique. Umabot na sa mahigit 200,000 reactions at 50,000 shares ang post na ito ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Ayon sa mga komento sa post na ito, tila edited ang litratong ito kung titignan ng mabuti ang mga kasuotan ng dalawang babae rito. Ito ay umabot na sa pandinig sa Senado kung saan inamin ng PCSO na edited ang litratong ito ng lotto winner. Paglilinaw ni PCSO General Manager Mel Robles, ginawa lamang nila ito upang bigyang seguridad ang nanalo. Dagdag pa niya, nagsimula ito matapos makatanggap ng reklamo mula sa isang lotto winner na nakilala umano sa post ng PCSO dahil sa kanyang suot na damit. Mismong ang mga winners daw umano ang may gusto na itago ang kanilang mukha at kasuotan, kaya naman ini-edit ito ng PCSO upang maitago ang kanilang katauhan. Humingi naman ng pasensya ang PCSO sa kanilang itinuturing na poor editing skills, kasabay ng pagtitiyak na lehitimo o totoo ang mga nakaraang lotto winner. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ibang kaganapan, upang matulungan at magabayan ang mga negosyante hinggil sa kanilang tax obligations, nagsagawa ng isang nationwide tax compliance verification drive ang Bureau of Internal Revenue kamakailan. Ang kaganapan, yan ang tinutukan ni Princess Castro. Isinagawa ng Bureau of Internal Revenue o BIR officers ang unang araw ng 2-day nationwide tax compliance verification drive sa mga establishmento sa Luzon, Visayas at Mindanao ngayong araw. Ang tax compliance verification drive na ito ay layong turuan ang mga taxpayers hinggil sa mga katanungan sa kanilang obligasyon sa buwis at higit na mapaunlad ang kanilang kaalaman ukol dito. Ang inspeksyon ay pinangunahan ni BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. sa isang mall sa lungsod ng Mandaluyong kung saan inikutan niya ang ilang mall stalls upang magsagawa ng pagsusuri. Ayon kay BIR Commissioner Lumagi Jr., naging maayos naman ang lagay ng ilang stalls na kanyang sinuri, ngunit hindi anya maiiwasan ang ilang pagkukulang gaya ng issue receipts o pag-i-issue sa resibo. Para ma-educate ang ating mga taxpayers at hindi para mag-penalize. So tinitingnan natin kung ano yung mga pagkukulang nila at yung mga potential na hindi nila ginagawa at turuan natin sila kung ano ang dapat nilang ginagawa para makapag-comply. So this is a friendly approach. Yan po ang gusto natin na maging concentration ngayon, tulungan ang mga taxpayers at maintindihan nila ang mga dapat nilang i-comply sa ating batas. Dagdag niya pang pahayag, marami sa mga negosyante ang hindi nakarehistro sa BIR, bunsod ng kakulangan sa impormasyon hinggil sa kanilang dapat gawin. Kaya ayon kay Lumagi, inilulunsad ng ahensya ang ganitong mga gawain at proyekto upang mapabilis, mapagaan at mapadali ang tax obligation ng mga taxpayers na magdudulot ng pagdami ng bilang ng mga magko-comply at magbabayad ng tamang buwis. Kaya friendly approach kasi na iniintindihan naman natin na ang tax ay napakakomplikadong proseso, kaya naman hindi ganun kadaling intindihin, kaya inaayos namin dito sa aming ahensya na we make sure that we go the extra mile in explaining to the taxpayers their tax obligations. Samantala, ang inspeksyon na ito ay magpapatuloy hanggang bukas, 19 ng Enero, at muling aarangkada sa susunod na 3 buwan upang malaman kung ang mga establishmentong kanilang pinuntahan ay sumunod at nag-comply sa mga requirements na hinihingi ng ahensya. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network.
Love the Philippines. Ang Palawan ay muli na namang nakakuha ng isa pang prestigyosong parangal sa pagkakataong ito bilang isa sa World's Trending Destination para sa 2024 TripAdvisor, ang world's largest travel site para sa travel deals at reviews. Ang parangal na ito ng Palawan ay kasama ng mga sikat na destinasyon sa buong mundo, kabilang ang Tokyo sa Japan, Seoul sa South Korea, Halong Bay at Sapa sa Vietnam, Bogota sa Colombia, Pattaya sa Thailand, Casablanca sa Morocco at Taipei sa Taiwan. Ayon kay Department of Tourism Secretary Cristina Frasco, ang parangal ay nagpapakita na ang Palawan ay isang lugar na dapat puntahan para sa mga manlalakbay na naghahanap ng nakakaengganyo at kahanga-hangang karanasan. Nakatakdang ipatupad ang 10 araw na gun ban sa Iloilo City bilang bahagi ng seguridad para sa pagdiriwang ng Dinagyang Festival. Epektibo ito mula ngayong araw hanggang ika-29 ng Enero. Ipinagbabawal din ang pagdadala ng matutulis na bagay at iba pang kontrabando. Inaasahan ng mga libo-libong manonood sa buong linggong pagdiriwang ng 2024 Dinagyang Festival simula ika-21 ng Enero. Ilang tulog na lang at mapapanood na ang teleserye version ng hit series na Linlang sa Free TV na siya namang ikina-excite ng mga cast at viewers nito. Ang buong detalye yan ang chika sa atin ni Amber Balidoy. Matapos ang matagumpay na hit series na Linlang na napanood sa iba't ibang panig ng mundo nitong nagdaang taon sa Prime Video, halo-halo ang naging emosyon ng mga cast member dahil sa success ng series at sa paparating na teleserye version nito na kanilang ibinahagi sa ginanap na Linlang Media Conference at Roundtable Discussion. I was surprised nung ginagawa natin ito. Ginawa namin siya not expecting it to be aired on a platform we're not familiar with. It worked. And I'm na hindi lang dito sa Pilipinas siya naging hit, hindi sa iba-ibang mga bansa. Sobra kaming unexpected yung itinakbo ng Linlang. Actually, nagulat din ako. Yung lahat ng fear ko nawala, and then I'm very thankful and na-acknowledge kami sa ibang bansa. Yung tulala, sabi ko, siya nga ba? Sabi ko, totoo ba talaga ito? O chika-chika lang tayo. Pero totoo daw. Kaya sabi ko, ay, ang ganda naman ng nangyari. Matatandaang ginampanan ng aktres na si Kim Chiu ang karakter ni Juliana Luwalhati bilang isang cheating wife ng OFW na si Victor Luwalhati na ginampanan naman ng aktor na si Paulo Avellino. Kasama pa ang ibang nagsipagganap gaya ng nag-iisang Diamond Star, Maricel Soriano, J.M. De Guzman, Kayla Estrada, Ruby Ruiz, Heaven Peralejo at iba pang tanyag at baguhang artista. Ayon pa sa mga direktor ng serye, maliban sa mga nag-viral na scenes na siya ring binanggit ng cast ay magiging kaabang-abang pa rin ito para sa mga viewers dahil sa mga never-before-seen na eksena. Roughly 60% of the original story nawala. Hindi pa napapanood. Oh, wow! Bukod sa mga makapagbagbag damdaming pangyayari at kwento ng mga totoong tao, ay tinalakay din sa Linlang ang pagiging Overseas Filipino Worker o OFW, dahilan kaya ito'y lubos na tinangkilik ng mga manonood. Kaya naman muling abangan ang Linlang teleserye version mula sa direksyon ni FM Reyes at Jojo Sagin, simula sa January 22 weekdays, 8:45 p.m. sa Kapamilya Channel on GSAT, Channel 22, Kapamilya Online Live, I1 TFC, TFC, A2Z at TV5. Amber Balidoy nag-uulat para sa One Media Network. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayong linggo. Sa ulo ng mga balita,
Diarrhea outbreak sa Baguio City, idineklarang tapos na. OFW Lounge sa NAIA Terminal 1 bukas para sa mga balikbayan. LTFRB tiniyak na walang phase out ang magaganap sa PUVMP. Senado bukas sa posibilidad na matuloy ang Chacha. PCSO inaming edit ang litrato kasama ang kamakailang 43 billion pesos lotto winner. Teleserye version ng hit series na Linlang ipapalabas na. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong linggo. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News4.